welcome back sa ating channel Nature Drop. So ito, i-reflect natin to. Ito yung Drosera Tamlin. Galing rin to kay Sir Raylon. Pero ito galing originally sa atin. Nagaling naman kay Sir Albert Santos. So yung atin kasi naubos na. Kaya nanghingi tayo kay Sir Raylon. At marami-rami siyang binigay. So naisip ko, instead na i-replant ko lang, i-propagate na rin natin. Since tinuro na sa atin ni Sir Raylon kung paano rin niya pinarami. So tayo ay nakapag-prepare na rin ng medium, sphagnum moss and perlite. Lalagyan na rin uli natin ng toppings. Kabababad ko lang. Ito yung mga sphagnum moss na naging pit na. So mas gusto ko yan dahil mas lapat yung propagation materials pagka medyo decompose na yung sphagnum moss. So ito naman yung perlite na ginamit ko, which is nauulanan to ng regular, kaya yan, maganda na yan. Kasi kahit naman hindi mo hugasan yung perlite, goods na rin naman yan. Pero considering na naulanan, di mas okay, di ba? So yan, mag-umpisa na tayo. Hindi lang naman pagka ako yung nagpo-propagate at nang-mix ng media, hiwala yung sphagnum moss and perlite para tansyado kung gaano lang karami yung kailangan ko. Para etong parte na to magagamit ko pa rin as toppings. So kung mapapansin nyo, ibang-iba yung itsura niya kumpara sa fresh na sphagnum moss. Hindi na siya long fibered. So maganda na siyang pang toppings kasi madali siyang may level. Parang coco peat, di ba? So nalagyan ko pa rin ng sphagnum moss and perlite. So pagka may mga pala, alam niyo yan, yung mga mga plastic na galing sa sako. Kung pang ilalim walang problema, pero pang ibabaw tanggalin nyo na lang. Wala rin yung masama dyan kasi plastic hindi naman yan nagpuproduce ng minerals na nakakasama sa halaman. Kaya okay rin kung ganyan halo-halo, tsaka ako maglalagay kasi para hindi ako magagawa ng media na sobra sa mga kailangan ko. Hindi rin naman ako nagbebenta ng mix na Bakit nga ba hindi? Benta nga tayo. Actually, naisip ko na rin na tanggalin sana yung medium sa Shopee. Kasi bakit? Kasi paubos na rin yung medium ko dito. Hindi na rin ganun karami. Although nag-iisip akong gumawa ng bagong media. Siguro pag time na rin lang yan, tsaka ko i-out. Kaya yung mga natitira dyan sa Shopee, huli na yan. Pag naubos at tingin ko mauubusan na ako, hindi ko na rin ibebenta yung mga panghuling stocks. Noong una mahirap na yung bumili ng sphagnum kesa dati. Meron pa rin nabibilan, pero delikado kasi ngayon medyo ingat sila magbenta kasi may kumakalat na balibalita na inoobserbahan sila ng mga galing sa government na nagbebenta ng mga sphagnum moss na galing sa harvested from the wild. So hindi na natin palalawakan yung discussion tungkol dyan at hindi ko na rin sasabihin kung sino yung mga yan, pero basta kanila mga kaibigan pa natin. Ayaw ko nang i-discuss. Pero kung may i-advise ako sa inyo, train rin natin gumamit ng ibang media na environmental friendly. Mas acceptable lang talaga itong sphagnum moss sa community natin, pa local or international. Kasi ang coco peat pagka pinus mo yan sa international community, daming magtataasan ng kilay dyan. Kaya wala kayong makikitang coco peat sa libro kapag dinidiscuss ay carnivorous plant, as a medium, hindi yan hinasama nila. Pero kung may experience, mga nauna pa sa atin na mga nag-aalaga, ginagamit talaga yung sphagnum moss, coco peat na medium ng carnivorous plant, lalo na sa mga nepenthes. Sa Venus flytrap may nagamit rin yan, pero ilan lang dati. Ngayon mas marami na gumagamit niya, lalo na yung mga nasa probinsya na mahirap maka-acquire ng sphagnum moss.
So ang ginagamit naman nila coco peat. Para sa akin mas okay nga coco peat lalo na kung nasa probinsya kayo na madaling makapagpakulo ng media, kasi ang gatong hirap kasi i-proseso yung coco peat pagka gusto mong ma-achieve yung optimal condition ng coco peat para sa gawing medium. Kailangan mo kasing gawin hugasan ng hugasan hanggat luminaw yung panghugas mo, tapos pakuluan mo, tapos hugasan mo uli hanggat luminaw uli, kasi marami ka uling wait lang na ambon. Wait lang silong ko lang mga sampay ni Mrs. Ayan, mabalik tayo. Silong na natin, umilang mambon So coco peat para ma-achieve mo yung optimal na ganda niya, no? Para maging media ng carnivorous plant, kailangan mo siyang pakuluan. So kailangan mo pakuluan na medyo matagal-tagal. Kapag kumulo na at least 2 oras, pero iba 1 oras okay na. Pero kung haluan mo pa ng ibang media, kailangan mas matagal. Pero doon muna tayo sa coco peat. So pagka coco peat, okay na siguro yun, 1-2 oras. Tapos mong pakuluan, hugasan mo naman gamit ang tubig gripo, kaya balon. Pagka luminaw na sa tubig balon, tubig gripo naman. After ng tubig gripo, tubig naman na rainwater o kaya yung mga low ppm water. Bakit mo ginagawa na kailangan mo pang hugasan yun sa tubig gripo or tubig balon? Pwede namang direkta ng tubig ulan. So doon pumapasok yung isang proseso na ginagawa namin dati na effective, na nakita akong effective kesa yung tubig gripo lang. Kasi ano bang meron sa tubig balon? Bakit tubig balon pa? Diba ang tubig balon kahit pa paano may mga minerals yan, kasi nga sa ilalim ng lupa galing yan. So kapag yung pinanghugas mo, medyo nalalagyan siya ng konting minerals yung media. Tapos kapag hinugasan mo pa ng tubig gripo, bumababa naman yung mineral siya hanggat dun sa level nung TDS reading or level nung tubig gripo. Tapos nun, kapag hinugasan mo na siya ng tubig ulan or let's say distilled or reverse osmosis water, napapababa mo na yung TDS level ng mismong yung media, no, ng coco peat. From nag-umpisa na 800 to 1,000, depende sa kumbaga sa nakuha mong coco peat, ganun kataas. Tapos lalagyan mo pang tubig balon, ay di patong-patong na yung minerals dyan, no? Kaya hindi yun maintindihan ng iba kung hindi nila tatapusin itong video na to. So kapag hinugasan mo ng tubig balon, tataas ang minerals. Hinugasan mo ng tubig gripo, bababa, mid-level yung content ng minerals ng media mo. Pag hinugasan mo na ng tubig, let's say rainwater, so ang media na yon ay magiging angkop na para sa carnivorous plant. Kasi ang measurement noon is around 20 na yung TDS reading noon. So okay na yun, di ba? Maganda pa noon dahil pinakuluan mo, nagiging stable ngayon yung pag-release ng minerals ng coco peat. Kasi coco peat itself, di ba, mataas ang minerals niya. Kaya hindi ngayon ina-approve sa international community. Pero kung pinakuluan mo yan ng more than sa sinabi natin na 2 oras o higit pa, no, mas lalong magiging stable yan. Kaya dati nagtataka yung iba na bakit tayo pinakukuluan yung media ng 6 to 8 hours or more. Ayun ang dahilan, no, para maging stable lalo. Bakit naman ganun katagal siya? Kasi nung time na yon, mga halaman na to ay sobrang mamahal, na kahit na mag-effort ka ng ganun kagrabe, worth it na worth it. Ngayon medyo mura na sila ngayon, pero kung gusto mong makabawi o mabuhay uli yung mga plants na hindi mo mabuhay dahil sa climate change nga, I think, no, mas okay na mag-effort ka before mong i-plant yung mga halaman na yun, kesa naman mag-effort ka kapag gusto mo nang i-save yung namamatay ng mga halaman, di ba?
Yung kung nagets nyo, ayan, lumalakas ang ulan. Pasok tayo ng konti. So ito na yung na-prepare natin ng media para sa tumbling. Tingin ko hindi ganun kaganda yung media ko na to kasi tingnan nyo, medyo kailangan ko muna tong bago ko taniman, imimist ko yung ibabaw or didiligan ko. So para mas bumaba yung minerals. Ito kasi hindi ko pinakuluan. Kumbaga naluma lang. Tapos sinugasan ko ng isa ngayon. Kailangan ko uling hugasan ng pangalawa. So ayan, hugasan ko muna. Ngayon yan, replant na natin yung ating Drosera Tamlin. Yung mga naghahanap nito dun sa mga collector ng Drosera. Tingnan natin kung makapag-release tayo ng ilan. Pero konti pa kasi ito eh. Tingnan natin kung kaya. Siguro 3, 4 makapag-release tayo. Pero paramihin muna natin. Tulad ngayon, meron nyo, halos isa lang yung nakitaan ko na nakabuhay na ito. Buti na lang, malapit pa dito at kaibigan natin. Kung mga malalayo, kasi yung may-ari na ito hindi na rin nagkaka-carnivorous plant, kaya yung original na may-ari mahirap na maghanap ng source ng legit na Tamlin. So ayan, ang gawin natin ngayon, tulan natin ng mga leaf. Ngayon pa lang ako magpo-propagate na itong Tamlin kasi nung nasa akin to dati sobrang dami na ito nung naibigay sa akin, kaya hindi ko naisip i-propagate kasi sabi ko ang dami. Tapos biglang ngayon, nagkamatayan, kaya wala akong nailigtas na propagation. Kaya ngayon po-propagate agad tayo para may backup. So nagtira ako ng mga 3, tapos may isang maliit na growth sa gitna. Hindi mabuhay ito. Tanim natin yan dyan. Tapos itong maliliit lagyan natin sa paligid kung saan natin siya kinuha. So kung paano natin tinanim yung mga ibang mga Drosera dati, ganun din yung pagtatanim na ito, yung mga propagation materials niya. Hanay mo lang sa ayan, sa sphagnumos. Let's hope na may mag-germinate. Naliliit yung dahon niya eh, kaya talagang effort ka talaga maglatag ng isa-isa, pero okay lang. Isipin nyo na lang kung dadami to, malaking bagay. Sabi ko nga kay Sir Raylon eh, magbenta na siya eh. Tamad daw siyang mag-pack individually. Siguro kailangan dinadayo niya yan si Sir Raylon. Pag hindi siya busy. Sabi ko, bilhin ko na lang sa kanya ng wholesale yung mga plants niya eh. Parang mas gusto niya ng trade, swap eh, gusto ko rin naman yun. Umays pang swap. Kamihan ng plant ko meron na siya. So ayan,
Pwede pa nga pala yung ganito. Ilatag mo muna tsaka mo takpan yung mga side na may mga sugat ng halaman. So kung iso-zoom natin yan, ganyan ang itsura. So ipupwesto natin ito mamaya sa tabi lang. So ulitin lang natin yung proseso. Kukuha tayo ng mother plant. Dapat hindi nagagalaw din ng ugat. Tapos cut natin yung mga gilid niya. Yung mga pinagbentahan ko, namatay rin yun sa kanila eh. Tsaka karamihan kasi na bumili na ito online, kaya hindi ko masyadong nasubaybayan kung sino yung mga nakabili. Puro mga kundi bago, hindi ko kilala. So ayan. Kaya maganda rin talaga, may mga extra propagation ka. Kasi para kung ito, mamatayan ka ng plants, may mga backup. Saka dapat medyo masipag ka talaga mag-maintain ng halaman mo. Pag tinamad ka, halo ka. So hindi ko alam kung ano, pero usually sa ibang drosera mas maganda yung orientation ng propagation materials. Nakaano siya, yung nakahiga. Kapag ka natagilid, pwede rin pero pag nakahiga kasi mas maraming side yung pwedeng pagtubuan ng plantlets. Siguro ko muna, i-post ko muna yung recording para hindi ganun kahaba yung papanoodin nyo mamaya. Ilalapat ko lang to. Tapos saka ko i-video sa inyo kung ano yung itsura after. Pero sa ngayon, bago ko natin i-post yung record, ganyan siya. Nakahiga. Mas maganda yung mga ito naka-curl na kasi siya eh. Pag naka-curl, sama yan yung daliri ko ito. Kapag naka-curl na yung plants, ang hirap ituwid. So tagilid po pwede na yun. Pero kung maitutuwid nyo na nakahigang-higa talaga, parang mga ganyan, mas maganda. Para kapag nag-germinate siya, madaling kumapit sa medium. So ayan, ito pa, meron pa tayong mga ibang ipopropagate. Magtitira lang tayo ng mga 5 intact para makapag-out man lang tayo ng 4. Kasi yung isa mother plant. Or 2-3 mother plant siguro. Ititira natin na hindi natin gagalawin. So kita tayo ma'am. So ito na, nakatanim na lahat ng mga tumbling. Ilipat na rin natin yung ibang mother plant. So ayan, ilatag lang natin yung mga leaf niya. And let's hope na may tumubo kahit na pailan-ilan. At kapag naka-recover na itong ibang mother plant, pwede nating bawasan yung mga hindi tayo binawasan ng mga dahon na itong mga to, para sigurado tayo na may mabubuhay. Ayan, may iniwan tayo na 2, 4, 6, 7 na hindi natin binawasan. Tapos ang binawasan lang natin ay 1, 2, 3 lang. Ayan, 3 lang yung binawasan natin na mother plant at tinanim natin yung kanilang mga leaf. Hopefully may tumubo para may mga additional propagation tayo ng tumbling. At try rin natin mag-propagate mamaya ng iba pang mga drosera na nandito. So yun lang muna. God bless and bye bye.